na ang parang na-retrieve nila kasi maraming admin naman yan. Hindi ko alam kung ano yung pinanggawa kasi na account ng For the Motherland. Nabuhay ulit yon. Maybe ang ginamit din yung 'di ba personal na FB account ni Sas na Sas Rogando Sasot. Pero yun nga hindi pa rin yun ano, hindi pa rin yun mare-resurrect. Ang na-resurrect lang so far na social media account ni Mrs. ay yung kanyang page. Actually, itong page na to, medyo natulog to ng matagal. Hindi ito, nandito nga po tayo. Hindi to masyadong nagkaroon ng activity. Mas active si Sas sa kanyang personal Facebook account. Doon natin malimit makita na may mga parinig siya sa, di ba, yung mga sa MOOE. At sabi nga pala ni Sas, babalikan niya yung issue ng MOOE. Dapat talagang buhayin yun kasi doon siya pinag-initan, di ba? Hindi mo pera yan. Doon lumabas na Mayor, maraming salamat po mamaya, Sas, mamaya. for being Mamaya, Sas, excited much. Hinahanap ko lang yung, ito. Yan yung ipi-play natin mamaya. So, binabanat-banata ni Sas dito si Taning. At parang napatunayan niya na si Taning nga yung nagpatumba ng kanyang personal account. Mahirap po kasi yun kasi burado yung personal Facebook mo, kasama yung messenger mo. Baka nga mamaya kalkalin nyo ng mga, di ba, ng black ops na tinutukoy niya, kalkalin nyo ng mga marunong dyan sa IT, like, di ba, yung mga alipores ni Queen Bee, and mabasa yung mga, di ba, mga message or chat ni Sas sa mga iba't ibang personalidad, mabubuking ang mga, ganun, baka kaya nilang kalkalin eh, di ba, baka ano, tawag dyan, may surveillance thingy-thingy, di ba, so makakalkal pong talaga yung kahit na binura nila yung account ni Sas. Kaya kasi yun, lalo pag may na-mass report mga ate at kuya, nakakalkal yan ng Facebook. So good luck talaga, lalo sa mga pribadong exchange of messages ni Sas, gamit ang Facebook Messenger. But at least merong isang natira. Ito nga pong kanyang For the Motherland vlog na halos 800,000 din po ang naka-follow. So halos mag-1 milyon. Mas marami in fact dito kaya lang hindi siya dito active, no? But now, magiging active na si Sas, ang daming ang pumupuso. Taning, kung ikukumpara sa iyong RJ Nieto, ang mga post mo, Taning, puro angry ang ayan puro tinatawanan, angry, 'di ba? Angry. Tapos kaunti lang yung nagre-react. Kay Sas, bagong buhay lang yung, bagong resurrect lang yung, 11,000 na. Marami nang natatauhan. Tading, kahit anong pambobola mo, kinaiinisan ka na, ano man yung mga pari-parinig mo. Ngayon, na parang nabuking ni Sas na ang nagpabagsak ng kanyang personal account ay si Taning. Di ba tinatawag nga niya na ang black ops ni Queen Bee ay si Taning tsaka si yung nasa tayaan ng numero na manager ni Taning. Dito kasi sa page ni Taning mga ate at kuya, wala siyang ganap. Ito same thing pa rin. Ilan ang followers niya dito? Kung tutuusin halos triple 2 million followers meron si Taning pero wala siyang activities dito, mga ate at kuya. Yun pa rin yung huli, yung Singapore Police pa rin ng September. Pero sa personal account ni Taning, dito siya may mga pari-parinig. Dito siya medyo active ngayon. And ang message ni Taning dito, parang naiinggit daw siya, parang binabara niya or nagre-react siya sa message ni Sas sa kanya. Pinapangalanan siya ni Sas siya hindi niya. Duwag ka ba, Taning? Tanong ko sa'yo, duwag ka ba o traitor ka lang talaga? Or maybe pwede both? Pwede both? Maybe pareho? Duwag and traidor? Gawain naman talaga ng mga traidor ang manaksak patalikod. Gawain din niya ng duwag, di ba? Yung manaraidor, di mo kaya makipaglabanan ng harapan eh. Si Sas, pinapangalanan siya. Panoorin natin mamaya yung video ha. So, eto, may mga pagbabrag-brag pa nga si Taning ng kanyang galing sa math. Diyos ko naman, Taning. Oo, syempre, peribasa ang mga Pinoy, takot sa number. So, feeling mo, ang galing-galing mo na. Ilang buwan na akong uma-attend ng linear algebra class sa Mott Lecture Theatre. Tapos ngayon ko lang nalaman na Nobel Physics, whatever. Angry pa rin ang reaction ng ng mga tao. Itong Gone Girl, patungkol niya to kay, parang, you're gone girl. Parang di ba, parinig niya to kay Sas. Magre-react yan mamaya si Sas eh. Ano pa sinabi dito ni Taning? Hold on. Nagdiriwang talaga siya, Ay, binura siguro ni Taning yung post niya patungkol sa naiinggit siya. Tingnan natin,
To, yung may inggit. Ang susi pala sa pagiging math wizard, he consider himself as wizard. Talagang pantas. Apakagaling, mahusay, genius sa mathematics. Ang susi pala sa pagiging math wizard overnight, inggit. Now I know. Bakit pa ba kasi ako nag-aral, pwede namang mainggit na lang. Tinatawag ba ni Sas na, binabanggit ba ni Sas na naiinggit lang si Taning kay Sas? Parang di ko naman narinig. Well, maybe naiinggit talaga si Taning. Aminado nga siya na baka nanood siya ng live ni Attorney Trixie. Kailan niyo to nabanggit? Baka may nag-mention ba nito na si Taning ay naiinggit lang kay Sas? Ngayon dahil naiinggit siya ngayon, parang sasabi ni Taning na anong kaiinggitan ko? Math wizard ako, hindi naman kayo math wizard. Parang ganun ba yun? So dahil naiinggit siya kay Sas, ay naging math wizard siya. Yun pala yung sikreto. Kasi hambog to pagdating sa galing niya sa matematika mga ate at kuya. Familiar ka Taning sa Trachtenberg. Kung talaga magaling ka sa math. I'm sure familiar ka. No? Anyway, kasi mga ate at kuya, frustrated math major ako Nung nag-aaral ako in college, hindi available ang math major. Ang available lang nun ay English major. Kaya yan, maarte ako sa pagsasalita. Very, very light. English major ako, secondary education mga ate at kuya. Pero kung available nun yung math major, yun dapat yung kinuha ko. After kong makapag-enroll, like second year, nung next year, saka nagkaroon ng math major sa school namin. So nakakapanghinayang. Kung hindi ako takot sa numbers mga ate at kuya careless lang ako, pero hindi ako takot sa numbers. No? Gusto ko ang numbers. Yan, hindi katulad ng karamihan na takot sa numero. Numbers are everywhere naman, nasa edad, nasa kalendaryo, nasa mga recipe ng niluluto natin, di ba? Nasa orasan, numbers din yun ba't ka matatakot? Nakikita mo lagi yan so you don't have to fear number, di ba? It actually eases nga our life, no? Dahil sa numbers. Na-discuss ko na yun sa mga nakaraan nating vlog. Napapadali actually ng numbers ang buhay natin, mga ate at kuya. Okay. So, Taning, hindi lang ikaw ang wizard pagdating sa numero. Lalo pa kung ako ay naging math major, mapapahiya ka sa akin. Yung mga iniyayabang mo mga computations na ikaw ang gumagawa, wala yan, no? Lalo pa yung mga naging teacher ko sa math, even if ako ay English major, teacher ko sa math, tinititigan lang, na-solve na. Yun ang totoong math wizards. Tinitigan lang yung problem, na-solve na. Okay. So, naiinggit ba si Taning kay Sas? Pero kasi sabi niya, ba't ako maiinggit? Math wizard ako, kayo ba? Parang ganun yan may pagkahambog nga si Taning. So, pakinggan natin si Sas, patungkol sa kanyang pagsupla-supla kay Taning kasi nga tinawag siya na, parang yung, di ba yung Gone Girl? Yung kay Rosamund Pike na movie. yung na-vlog natin kagabi ba yon? Or maybe dun sa Herapond na yung Gone Girl, yung nalunod, tapos nabuhay. Si Sas, di ba? Sorry ka na banhaw si Sas. Kala mo gun na talaga. Siguro Taning dapat natutunan mo yung lesson ng movie, di ba nandito nga sa post si Taning yan, yung Gone Girl. Na-discuss ko yan, di ba? Ayan. Ito. Tapos yun si Daredevil, si what's his name again? Ben Affleck. Ben Affleck is asawa ni Jennifer Lopez. Tama po ba ako? Is he though? I think so. Okay. So, Rosamund Pike, namatay ito, tapos nabuhay ulit. Namatay pala, Gone Girl pala. Tadi, hindi mo natutunan yung kwento ng movie na yan. Pinanood mo yun nabuhay si Sas. Sorry ka. Nabanhawan kayo, sinusupla-supla siya ni Sas. So, pakinggan po natin ang mga pambabara ni Sas kay Taning. Dahil nga, binisto talaga niya na si Taning ang nagpa-takedown Siya yung nasa likod ng operation ni Queen Bee. So, traitor si Taning, no? Yun ang message ni Sas, traitor si Taning. And duwag. Kung ano-ano ng banat ni Sas, pinapangalanan siya, pero si Taning, puro lang pagpaparinig. Well, pakinggan natin si Sas. Medyo mahina yung audio, so siguro dagdagan ko na lang ng konti. Yeah, I think. Let's listen na po. At ito na ang creme de la creme sa kanyang love letter. Ito na ang creme de la creme sa love letter ni Thinking Pinoy, RJ Nieto. Had Sas and I just played their game, we'd already been multimillionaires by now. But we did not, so we're not. So, anong ibig sabihin niya to? Ang ibig niya sabihin niya nito, kung hindi raw kami katulad ng mga iba na nagbablog for
personal political game, kung nagbo-vlog daw kami for personal political game, naging multi-millionaire na raw kaming dalawa. Ang masasabi ko lang, Bex, I'm very happy that between the two of us, you became a multi-millionaire. I hope that you enjoy it to the max. And I believe that all your followers were really rooting for you to be a multi-millionaire for being a makabayan. Hindi ba? So, ayun lang po. Mahina pa ba? Hindi nyo pa ba naririnig? Hindi ko alam kung paano papalakasin ito. Ayan. Pero naririnig nyo naman. Mahina lang naman. So, naririnig nyo pa. So, ayun lang po, no? So, this is the resurrection. This is resurrection. The resurrection of Gone Girl. Di ba yan ang tawag mo sa akin, RJ Nieto? Gone Girl. So, ibig sabihin, tama ako. Isa ka nga sa nasa likod ng Black Ops na ito. But I'm going to give you credit for that, RJ Nieto. You were able to, you and your people were able to delete from Facebook my personal account. At ibig sabihin yan, pati ang aking Facebook Messenger. So, hindi ko na ma-access yung mga messages na pinadala mo sa akin noon. So, nothing will be incriminating. So, I'll give you credit for that. But, let me tell you this. At syempre, yung mga nagdidiwang sa Kongreso. Yung mga nagdidiwang po sa Kongreso, I really hope that you enjoyed your champagne. I really hope that you enjoyed your champagne and red wine or what have you, at kung ano man po ang inyong tinitake to celebrate a victory. I really hope that you enjoy that. Because tomorrow po, ang gagawin po natin ay kailangan po nating buhayin muli ang issue ng hindi mo pera yan. I-discuss po natin ito ulit dahil hindi po nila ito nire-resolve. So, ibabalik po natin uli ang issue ng legalized corruption. The 3-decade legalized corruption in the House of Representatives and Senate. Hanggang hindi po nila pinapakinggan ang hiling ng mga Filipino taxpayers na magkaroon ng malinaw at maayos na public accounting ng pera ng taong bayan na ginagastos ng House of Representatives at Senate. Hindi po tayo titigil. So I have to agree with Sas na yan yung best way of, di ba, living a resurrected life. No? I-resurrect yung issue ng MOOE, maintenance and other operating expenses. I think that's the meaning. No? Maybe we can check para makita ng lahat. Ito yung mga budget, maintenance and other operating expenses. Alright, yan. MOOE. Yun yung MOOE at tapos ginagawa ni Sas na hindi MOOE pera yan. Hindi mo pera yan. Kasi nga, pera yun ng taong bayan. Ang laki-laki po kasi ng budget ng mga opisina ng gobyerno, particularly yung lower house, pagdating sa kanilang operating expenses. Ayan, maintenance and other operating expenses. Refer to the expenditures to support the operations of government agencies such as, ayan, supplies, materials, transport, travel. Oh my God. Ang laki, milyones po yan. Tapos walang resibo, walang liquidation, walang proper liquidation. Sini-certify lang, certification lang mga na-disconnect tayo mga ate at kuya. Ayan. Kumusta na? Hello. Sabotahe match? Anyway, ayan, na-reconnect na tayo. Alright. So, yeah. One way of, di ba, living a resurrected life ay i-resurrect itong issue na pinag-iinitan si Sas.
isa sa patungkol sa MOOE eksena ng mga politiko ay yung traveling expenses nila na ang last year ng lower house na 2,066,000,000. Pero ang naubos pa lang nung katatapos lang na taon ay nasa 40 million pa lang. So nasaan yung 2 billion and malamang 26 million? Hindi nila naubos yung putal. Tapos walang 'di ba? Ang laki ng budget pero hindi naman naubos. Saan mapupunta? Ibinalik ba sa kaban natin? Kaya tama po ang ginagawa ni Sas na gano'n 'no. Aside from pagbubuking kay Taning na siya yung utak sa pagpapabagsak ng dahil nga yung mga clues 'di ba, yung mga gun girl na ganap. Oh. Aside from making banat at pagbubuking kay Taning, targetin ni Sas yung ulo ng ng ahas. Yung mga 'di ba, yung kawalang hiyaan ng mga politiko ngayon. Actually si Taning maliit lang 'yan na kalaban kung tutuusin, right? Pero traidor nga kasi and dikit na rin sa mga damunyong politiko. Ang pinakamatinding kalaban ng mga Pilipino ay ang mga kurakot ngayon. Mag-a-agree ba kayo? Kasi hindi tayo yumayaman. Ang dami palang pera trilyones palang budget tapos hindi nakakarating sa atin. Bilyon-bilyon pala tapos kung saan-saan napupunta. Yan ang pinaglalaban ngayon ni Coco Pimentel, kini-question niya yung mga 400 mahigit billions na hindi naka-program na pondo pero dinagdag. Si Coco ngayon ang medyo bumabango. Senadora Amy, ano na ang ginagawa mo? Imik-imik pag may time. Inaantay ka namin kung talagang para ka sa bayan. Ano po? So ano pa kaya mga pasabog ni Miss Sas? Aside from, 'di ba, from the MOOE, sana makarinig pa tayo ng mga pasabog laban naman kay at saka sa kanyang jowa. Siyempre paminsan-minsan Sas 'no, lagyan natin ng variety ang ating mga topics, hindi puro MOOE. Para ma-curious ang taong bayan. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.